Sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, nag-sorry si dating PNP Comptroller Eliseo de la Paz sa kahihiyang idinulot ng hindi niya pagdedeklara ng mahigit 100,000 euros sa Russia. Pero nanindigan ng retired two-star police general na wala siyang nilabag na batas, sabay sabing handa siyang humarap sa anumang investigasyon ukol sa Moscow incident. Saksi si Chino Gaston. Pagdating pala sa NAIA, pinutaktinan ng nag-aabang na media si dating PNP Comptroller Eliseo de la Paz. Doon na tayo sa lobby. Pakilabi na lang po! Salabi na! Pakilang. Kapansin-pansing din niya kasama ang asawang si Maria Fe, na katulad niya ay na-hold din sa airport sa Moscow matapos makwestiyon ng hindi dineklarang mahigit 100,000 euros o halos 7 milyong piso. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon at alam ko naman na mula nung umpisa pa lang God is in control of the situation, and now I'm back here in at country. Mismong si NAIA Assistant General Manager Angela Tutubo ang nag-escort kay De La Paz, pero giit niya, wala raw special treatment sa dating general. Personal pang nagpatatak si De La Paz ng kanyang pasaporte sa immigration counter at nag-abang din sa paglabas ng kanyang mga bagahe. Nang busisiin ng mga customs officer ang kanyang mga maleta, tinanong pa siya kung may idedeklara bang pera na mahigit 10,000 dolyar. According to him, the amount will be remitted from Russia to Manila to a person in which he issue the power of attorney. Di rin nagtagal si De La Paz sa airport at dumiretso na sa isang press conference sa Quezon City kung saan inako niya ang responsibilidad sa nangyari. I apologize deeply to our people and our government for the untoward incident at the Moscow International Airport that last week touched off an international embarrassment for our country. Pero giit niya, wala raw siyang nilabag na batas. Otorisado raw ang kanyang pagkuha ng 6.9 million pesos mula sa pondo ng PNP bilang comptroller bago siya nagretiro noong October 9. I took out from my authorized 10 million cash advance funded authority the amount of 6.93 million, which I converted into 105,000 euros. Gayunpaman, aminado si De La Paz na nagkamali siya sa hindi pagdeklara ng pera paglabas ng bansa. Kaya naman handa raw siyang harapin ang kaliwat ka ng investigasyong ikinasa ukol sa insidente. Alam pong yung iba sa inyo, maraming mga katanungan na siguro masasagot natin yan sa mga darating na araw sa pagharap ko sa mga investigative bodies. Ayon naman sa palasyo, hahayaan daw nilang umusad ang investigasyon sa kontrobersyang ito ng PNP. This is a PNP affair and they should take care of themselves. Chino Gaston ang inyong saksi. Todo iwas naman sa media si PNP Region 9 Director Jaime Caringal sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas pasado alas 8 ng gabi. Hindi niya kasama ang kanyang may bahay na dumating siya sa airport. Tumanggi rin siyang magpaliwanag kaugnay sa Moscow incident. Wala na raw siyang may dadagdag pa sa sinabi ni dating PNP Comptroller Eliseo de la Paz. Nakarating na si General de la Paz, wala na akong ibang pwede pang idagdag sa mga nasabi niya. Samantala, hawak na ng Quezon City Police District ang driver ng isang bus na nakabangga ng isang luxury car at nakapatay sa sakay nitong doktor sa EDSA. At habang iniimbestigahan ang insidente, tigil operasyon muna ang kumpanya ng nakadisgrasyang bus, pati na ang 2 bus na sangkot sa karambola. Saksi si Ivan Mayrina. Bunsod ng malagim na trahedyang iniwan ng karambola ng mga sasakyan sa EDSA Santolan nitong Martes ng madaling araw. Sinuspindi ng LTFRB ng 30 araw ang prangkisa ng 3 bus na ito na ngayon naka-impound sa Camp Karingal. Ang Joanna Jesh bus na may plakang TYG 660, Amtrak Transport Incorporated na may plakang TYF 868 at commuter bus na may plakang TXE 812. We are suspending their operations, pending investigation, and then we'll summon them. Before the board for them to explain why their franchises should not be revoked. Batay sa investigasyon ng pulisya, unang sinalpok ng rumaragasang Joanna Jesh bus na minamaneho ni Martinito Madrid ang likuran ng Mercedes-Benz na minamaneho ng optometrist sa si Dr. Francisco Sarabia. Sa lakas ng pagkakasalpok, nagpaikot-ikot daw ang kotse ng ilang metro. Sunod ay misulang bilyar na sinargo ng Joanna Jesh bus ang nakaparadang commuter bus at saka gumewang pakaliwa kung saan tinamaan naman ito ang Amtrak bus na pag-aari rin ng kumpanyang Joanna Jesh. Ilang sandali pa, nagliyab na ang kotse ni Sarabia.
Sinubukan pa ng ilang nagmagandang loob na isalbang driver ng Mercedes pero huli na. Nailigtas naman ang kasama nitong si Henny Garcia. Nasa St. Luke's Hospital siya ngayon at ginagamot ang mga bali sa tadya at iba pang malulubhang pinsala sa katawan. Tulala at halatang hapos sa di inaasahang trahedya si Monty Sarabia, kuya ng namatay na doktor. Sa presinto nagharap sila ni Madrid at kahit labis ang hinagpis, nanatili siyang mahinahon. I hope justice will prevail here. And if you will ask me, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Accident. Sumuko si Madrid may 5 oras matapos takasan ng aksidente. Hindi lang muna ako sasalita, sir. Darating yung abogado namin, abogado ng kumpanya, sir. Sasampahan po natin siya ng kaso na reckless imprudence resulting to damage to property with homicide and multiple physical injuries. Sa Metro Manila, libo-libo ang bus na aksidente taon-taon. Mula Enero hanggang Hunyo lang ng taong ito, mahigit 2,600 na bus na aksidente ayon sa MMDA. 6 sa mga itong nasangkot sa aksidente kung saan may namatay. Kaya si LTO Chief Alberto Swansig, itinutulak ang neuropsychiatric test bilang rekisito sa pagpaparenew ng lisensya ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Samantalang maramdaman na simula Nobyembre ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Pero bilang pakonsuelo, ibabawas na rin sa electric bill ng mga customer ang 14 centavos per kilowatt-hour na refund para sa sobrang singil ng Meralco. Narito ang report. Madadagdagan na naman ang pinapasang bayarin ni Juan de la Cruz pagpasok ng Nobyembre. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na taasan ang sinisingil ng distribution charge. Depende sa buwan ng konsumo. Maglalaro ang dagdag singil mula 77 centavos hanggang 2 pesos and 11 centavos per kilowatt-hour. Bukod sa distribution charge, tataas niya tinatawag na retail customer charge ng 36 na sentimo. Mahigit 19 na piso naman ang dagdag singil sa metering system charge at mahigit 15 piso sa supply charge. At dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente, kaakibat niyan ang pagtaas ng sinisingil na buwis ng gobyerno. Mabilis naman ang paliwanag ng ERC sa panibagong dagdag na singil sa kuryente. Ang existing rates ngayon ng Meralco ay nakabatay pa sa mga gastusin na nasa year 2000 pa at ngayon ay 2008 na, kaya't nagkaroon din ng batayan upang magkaroon ng updating. Gayunman, may pakonsuelo naman daw ang ERC sa taong bayan. 14 centavos per kilowatt-hour ang mababawas sa bawat Meralco bill bilang bahagi ng halos 4 na bilyong pisong refund na sobrang nakolekta sa sera. O yung manoy nawala dahil sa pabago-bagong palitan ng piso sa dolyar. Umabot sa 7 billion for a difference of 3 billion. At nakita ng komisyon dahil ito nga ay over-recovery ay pinatawan ng komisyon ang halagang ito ng interes. Ayon sa Meralco, mararamdaman ng mga customer ang refund sa susunod na buwan. Halimbawa, kung ang konsumo mo ay 200 kWh kada buwan, 41 pesos at 99 centavos ang itataas ng Meralco bill mo simula Nobyembre. Ito'y dahil binawas na ang 29 pesos na dapat isauli ng Meralco sa over-collection nito. Kung wala nito, 71 pesos dapat ang babayaran mo. Kaya't pinakamararamdaman sa bulsa ang pinaka-epekto ng singil ng Meralco pagtapos na ang pagre-refund nito. Para sa saksi, Bernadette Reyes, nag-uulat. Samantala, suportado ni Pangulong Arroyo ang panukalang batas na itaas ang deposit insurance coverage na ibinibigay ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Sa panukala, itataas ang deposit insurance sa kalahating milyong piso mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Pero ang gusto ng Pangulo, itaas pa ito ng hanggang 1 milyong piso. Layunin nito na mapanatag ang mga depositor sa gitna ng nararamdamang krisis pampinansyal sa ibang bansa. At sa ibang balita, humihingi ng tawad ang convicted murderer na si Rolito Go sa pamilya ng kanyang napatay na si Eldon Maguan. Ayon kay Go, sana ay pagbigyan ng pamilya Maguan ang kanyang hinihinging kapatawaran. Gusto pa raw niyang gugulin ang nalalabi niyang mga taon sa piling ng kanyang mahal sa buhay. Kasabay nito, sinabi ni Go na nagbago na siya matapos ang 17 taong pagdurusa sa kulungan. 1991 nang mapatay ni Go ang De La Salle student na si Maguan sa isang away trapiko. Ayon sa DOJ, 3 taon nang nakabinbin ang petisyon ni Go para sa executive clemency. So na Mrs. Maguan, mapatawaran niyo akong itong pangyayari, hindi intentional po, aksidente lang po ito nangyayari.
sana maawa lang sa ano, hindi lang sa akin, sana maawa lang sa pamilya ko.